August 12, 2024. Dito ulit tayo sa bukid. Kasama na natin mga lupit na battle hopper. At ano ba tawag dito? Okay. As usual, mga siraulo. Kanina umiihi ako. Yun. May nagpupupukpok dun. Dito, banda. Mga siraulo dyan, mga nag-aabang sa dun sa bahay. Kada iihi ako, pag may iihi ako, may tinitignan sila sa akin dito sa loob ng katawan ko. Pag kaya nila, dun sila sumisistema. Kaya alam nila yung mga tiyempuhan na gagawin nila. So hindi na sa akin bago yun kasi lagi ko lang sinasabi sa inyo kung paano sumistema sila. Pero sa akin hindi na bago yun kasi lagi kong nararanasan yung mga ganun. Kaninang umaga may lumapit doon sa pinto. Talagang umubo-ubo doon. Ang mga tao doon may mga TV kasi lahat sila inuubo. Yung para ilangin ako, para busitin ako, para bad-tripin ako. Kaya napakahalaga nung video na sinasabi ko sa inyo na mailabas nyo yung mga video na sinasabi ko na nandun tayo. Paano tayo dinidiskarte ng mga gagong to na nakikita nila ako sa cellphone nila. Yun na lang hinihintay natin. Ready to go na tayo. Pagkalabas nun, wala naman silang magagawa lahat Kahit magtulong-tulong pa silang lahat. Kahit magkuntsabahan pa silang buong barangay dito, buong Cavite dito. Pag nailabas yan, wala silang magagawa. Yun na lang hinihintay ko kasi para hirap dito, nagtutulong-tulungan tayo dito para baliktarin tayo. Ginagawa tayo siraulo dito, gamit yung mga ginagamit nilang diskarte sa satellite. Dami At dami akong pinalita sa inyo nakita kasi sa messenger ako na mabalita. Hindi ako gumagawa ng video doon. Minsan lang tayo gumagawa ng video doon sa bahay. Yung talaga nakapagsalita tayo ng maayos. Pagka emergency, bibidyo tayo doon sa bahay. So ano bang topic natin ngayon? Ganun pa rin, papapatay ko pa rin yung mga yan, di ba? Nakakatawa. Maraming tatawa doon kasi sino ba namang ano ba magagawa niya? Mag-isa lang naman yun, diba? Sabi ko nung kagabi doon sa message ko, kung lahat ng tao, lahat ng Pilipino dito, lahat ng taga Cavite rito magmumukhang pera, baka wala na tayong asahan. Kasi itong mga putang inan to, mga taga, kung narinig ko na ba, mga taga Channel 7 na naman yan, tapos mga ABS na naman.
Sabi ko nga kung magmumukhang pera lahat ng Pilipino rito, baka ako wala na tayong lugar, baka lahat sinakop na ng mga iglesia ng mga baliw na yan. Nakita nyo naman kung paano pamamalakad ng mga gagong yan. Nakita nyo naman kung paano sila namamalakad sa isang lugar. Ako nga, pati nanay ko nakakaaway ko eh. Tapos may balita pa na kung sila na lang daw ang papatay sa akin kesa sila ang pumatay sa akin, itong mga iglesyang baliw na. Takin nyo, gano'ng kasira ulo na ng mga yan. Gano'ng kalaki ang tagas ng mga gano'ng yan. Nagawa nilang kasunduan yun. Tibay, no? Ibang klaseng demonyo ang kalabang ko rito. Tandaan. Never been in earth. Hindi ko alam kung alam na ba ng mga publiko, ng mga Pilipino, kung anong kasundo ng ginawa ng mga gagawin ko sa akin dito. Kaya sabi ko, kung magkakagano na lang, nakapagpatayo na lang tayo, di ba? Kulang na lang tayo ng gamit, yung gamit na lang hinihintay natin. Kahit walang lumabas na mga video na yan, may baril ako dito ba? Baka siguro, hindi ko alam kung saan sila tatakbo. Kasi yun ang matagal ko nang hinihingi sa tropa dito. Wala nagbibigay sa akin. Kasi siguro baka alam siguro nila ugali ko. Hindi ko naman alam yun. Baka siguro ganun nga. At sabi ko nga kagabi dun sa mga kung walang magiging matikas dito, kung walang lalaban dito, yung mga demonyong yan, yung mga siraulong yan, habang buhay yan, hanggang sa magiging pasama na ng pasama yung mga gagong. Nakita nyo naman ang ginawa ng mga gagong yan dito. Nakuha nyo sinabi ko. Kaya sabi ko, habang buhay pa si Jan Salgado, gawin nyo yung, kasi sasabihin ko sa inyo, lahat ng matitikas dito, lahat ng matatapang na Pilipino, nabakla sa may iglesia. Tanungin nyo nga dyan kung sino ang lumaban dito, mga iglesia dito. Tanungin nyo dyan sa labas. Lahat ng umalaban sa mga iglesia, nabakla na sa iglesia. Ako lang yata may bayag dito sa mga siraulong to. Ang dami kong gulong pinasok dito. Naku po, kalaban ko pa mga lagi pang barangay ang napapaharap ako lagi sa barangay. Kaya sabi ko sa inyo, pagkatapos ng henerasyon ko, wala nang ibang magtatanggol sa iyo, wala nang ibang tatayo at lalaban dito. Kasi nga lahat bakla. Wala nang ibang Jan Salgado, wala nang sa kasaysayan ng Pilipinas, wala nang magiging ako na nagbago sa lahat ng bawat bansa. Nakuha nyo yung sinabi ko. Kaya sabi ko, samantalahin nyo habang nandito pa ako.
Pag hindi nyo nagawa ang sinasabi ko, wala kayong pupuntahan. Magiging hawak na ng mga gagong yan ang kapangyarihan dito sa bansa. Kaya maghahari-harian yung mga siraulong yan. Kasi nga, hawak nila yung mga istasyon ng TV. Lalo na, GMA. Mga galamay ng mga iglesia. Istasyon ng ABS-CBN. Mga tiwalag. Sa radyo. Nako. Sabi ko sa inyo. Kaya nga sila na bakla, napakarami nila. Ma-impluwensya, kumbaga. Kaya nga tinanong ko yung mga general natin, mga general sa PNP, general sa AFP. Meron ba bang humarap dyan sa mga kriminal na yan? Kriminal naman kung tutuusin kung tawagin yan eh. Kasi paano naging legal yan? Eh, tago nga, huwag ka nga maingay. Tapos sasabihin mong nakakahiya. Diba? Kaya nga sabi ko, tanungin niyo yung mga general natin na ubod ng tatapang, ubod ng sobrang tapang. Tanungin niyo yung mga general natin na humarap sa totoong kalaban nila. Sa totoong demonyo dito sa bansa. Nakuha nyo? Eh kahit nga pastor, mga pastor dito, bumabaliktad eh. Pastor na yan ha, yun nga sinasabi ko, mga nabakla na rin sa iglesia. Eh mga dating daan, mga mortal na kaaway ng mga iglesia. O ngayon, sila pa kaaway ko ngayon. Mga bakla kasi. Kumaga wala silang kaya nang ipagmalaki sa sarili nila. Ano pa bang ipagmamalaki nila? Eh kumuha ka lang naman ng kayamanan doon sa Biblia. Kumuha ka lang ng mga panggastos mo, pinampatayo mo ng bahay doon sa Biblia, doon sa Diyos. Mangaral ka dyan, tapos nung umunlad-unlad na yung kubo ng mga iglesia, tinayo na doon sa bato. Kasi nga wala pa silang pambili ng semento noon, kubo-kubo pa lang. Para maging tunay, bumili ng semento. Ayun, may graba-graba pa. So, tatanungin ko kayo, meron pa bang hahamon, meron pa bang tatayo na katulad ko na tumayo dun sa tamang lugar? Kasi sabi nga ng mga to, tangina, babagsak yung gobyerno natin. Huwag silang maingay. Ano pa ba nung sinabi ng mga gagong to? Huwag mong ipagsabi. Yun to. Kasi nga nakakahiya nga eh. Nakakahiya nga naman. Kumbaga parang ambassador, parang ambassador tong mga iglesia sa ibang bansa eh. Sila yung pinaka-ambassador. Tapos malalaman ng mga taga-ibang bansa, sinungaling ka palang putang ina ka. Nanggaling ka lang pala dyan sa tabi-tabi, putang ina mo. Diba? So, ano pa ba sabi nila na babagsak ang gobyerno, magiging mahirap ang Pilipinas. Ang dami nilang sinasabi para nga lang daw magsinungaling yung Pilipino. Para magsinungaling lang ang Pilipino. Yun ang sasabihin nila.
Babagsak ang gobyerno, magiging mahirap ang Pilipinas. Tapos, malas daw, malas. Magiging malas daw ang Pilipinas. Kasi, kaya nga, kailangan magsinungaling yung Pilipino, yung mga inuutusan ng mga putang inang to, para hindi malaman ng mga taga-ibang bansa o mga taga kung ano ang mga ginagawa nila rito. Napakasimple lang naman ang ginagawa ng mga gagon to. Nakita niyo yung migration na nangyayari ngayon sa iba't ibang bansa. Ayan, sa UK, sa lalo na sa London, sa iba't ibang lugar, pati na nga rin sa Amerika, meron na nga rin pumapasok. Nagmamigrate. Yung mga taga-ibang bansa, nagmamigrate sa ibang bansa, sa bawat bansa. So, doon ko nakikita yung, mahilig kasi ako sa mga angulo na parang nakita ko, parang ganito ginagawa ng mga siraulong iglesia. Kumbaga, sa bawat lugar, kunyari, puro Katoliko doon, puro born again doon, sa subdivision, papasukin nyo ng iglesia. Hanggang sa dumami sila doon. Hanggang sa kubkubin na nilang lahat yung palayasin na nila yung mga tao doon. Ganito kasi raulo itong mga putang inang to. Kaya nga panalong-panalo lagi si Manalo eh. Kaya nga putang na, wala daw pipigil sa sugo nilang si Raulo. Masasabi ko na lang, kung dito sa Cavite mangyayari yan, unang-una ko talagang hindi nila maiiwasan yun na talagang mapapahiya talaga sila. Kasi napakarami nilang ginawa rito, tapos nako, sabi ko sa inyo, lahat talo, lahat tinalo, pati na mag-anak ko, pero awa naman ng Diyos, buhay pa rin tayo dito. Pero nag-aabang lang sila sa akin. Lugi naman ako, wala tayong gamit. Kung may gamit sana, ayos-ayos na. Hindi ko lang kung anong pinagmamalaki ng mga gagong to eh. Kasi nga, naisip ko, putang ina. Doon sa pinagtipunan nga pala, putang ina. Ang dami mga iglesia doon, puta, kumbaga, yung mga pinuno rito sa Cavite, mga sinuportahan ng mga iglesia. So laki na ngayon ng utang na loob ng mga pinuno natin. Load sila ngayon kay Manalo kasi may utang na loob. Kaya sabi ko sa mga Pilipino, kung lahat ng Pilipino rito magmumukhang pera, wala na kayo. Kasi sasakupin na kayo ng mga gagong demonyo. Nakita nyo pamamalakad niyan dito, di ba? Sasabihin ko na lang sa inyo, wala kayong pagmamalaki. Hindi ko alam kung anong may tatawag ko sa inyo. Naantok ako. Takin mo, putang ina. Gantong katarantado mga putang awit. Pati yung nanay ko, pati yung lahat kami nagkakatalo-talo. Para lang mahuli nila tayo.
Dami pa eh. Ako, talagang nakakahiya talaga sila. Kasi may mga perang involved. Meron pa nga narinig ko, meron daw binigay sa akin o pinamana sa akin. Hindi ko naman, ewan ko, totoo ha. Hindi, malay mo naman. Malay mo naman, di ba? Biglang maging si Don Puruntong tayo. Meron daw binigay sa akin na nakapangalan sa akin. Kaya nila ako pinapapatay. Hindi ko naman alam yun. Malay ko dun. Alamin nyo na lang kung ano yun. Naririnig ko lang dyan sa labas. Wala naman akong habol dun. Yun na yun. Buhay ko lang ipapalit ko doon. Putang ina nyo. Mas mahalaga buhay ko kaysa sa yaman nyo. Putang ina nyo. Ewan ko lang kung true. Malay mo naman. Ay. So, sa ibang bansa, dami nang nangyari ba? Di ba kayo nakakabalita? So, dun sa Olympics na lang, ang nangyari sa Olympics, siguro naman nabalitaan nyo yun. Kasi hindi masyado binabalita yun sa mga TV, sa radyo. Hindi sila nagpapalaki ng issue sa ganun bagay. Makikita mo lang yun sa social media, lalo na sa Twitter. Sa Twitter kasi meron silang freedom of speech na sinasabi. Freedom of speech, lahat ng mga masiselang bagay na sasabihin mo. Lahat ng masiselang bagay na ayaw nilang ipaalam sa publiko, nandun, mababasa mo yun. Tapos, ano ba nangyari sa Olympics? Di ba parang binastos yata yung 12 Last Supper na parang binastos, parang ganun ang dating. So mga bakla yun, mga LGBTQ. Tapos nagalit yung mga Christian. So pati Muslim nagalit din. Takin nyo. Yung Muslim dati sige naman, parang hindi nila masyadong pinapriority si Jesus kasi ang priority nila si Muhammad. Pero ngayon, nakita nyo, ang Kristiyano at Muslim nagkasundo. Nagkaroon sila ng unity nung nangyari doon sa Olympics. So, galit na rin sila doon sa bumabastos kay Jesus. So, paano natin binago ang mundo? Paano natin ginawang totoo yung sinabi ko rito sa inyo? Sino ba ang gumawa nun? Diba? Walang ibang gumawa nun. Yung totoo lang ang nagbigay. Sino ba ang nakilala sa buong mundo dito sa bansa? Meron pa nga akong kamukhang-kamukha akong ka-look-alike ko na painting. Ang sabi, para daw di ako galaw. Alam nyo, napakarami na ebidensya na pinakita ko sa inyo. At ang huli na lang, paano papatayin itong mga gagawin ito. Ganun, baka siguro hindi natin alam, malay mo, dumating yung panahon na huli na yung
Kumbaga, wala ka nang mahahabol pa. Kaya sabi ko sa inyo, wala nang ibang tao. Meron pa ba ibang tao dyan? Yung, siyempre, yung may bayag din. Kahit kasing laki ng Jolene na tatayo para durugin niya mga gago niya. Kasi kung hahayaan nyo yan, sabi ko sa inyo, walang pamamalakad na magiging maayos. Kasi lahat yan puro pabor. Pabor sa mga gagong yan. Walang pantay na, walang magiging pantay kasi sa kanila yung kapangyarihan, kanila yung husgado. So paano natin gagawin yun? Paano natin dudurugin to? Pahiyain nyo sa ibang bansa. Doon lang naman sila kumukuha ng... Opo, dito lang naman sila malakas eh. Pilipinas, porkit nasa Pilipinas sila, malakas na sila. Pahiyain nyo sa ibang bansa. Palayasin nyo sa ibang bansa. Ewan ko saan tatakbo yan. Ngayon, pag nawala na sila sa ibang bansa, wala na silang ano dun. Wala na silang impluensya dun. Dito naman kita dudurugin ngayon sa Pilipinas. Diba? Ganun lang kasimple. Hindi naman nakaplano yan. Talent lang natin. Yun lang talaga yung kailangan gawin. Okay, ano pa ba? Nakakatamad na kasi magpaulit-ulit tayo ng kwento. Kwento-kwento lang tayo dito kung ano-ano. Pag-isipan nyo mabuti. Lang yan, pati pinagago ko maigi dyan sa yung mga video na yan. Dyan sa satellite signal na yan. Sa nakikita nila yung lahat. Kung katawan ko, yung loob ng katawan ko, lahat ng sistema ng katawan ko. Tapos may mga istasyon ng radyo, pati Facebook. Yun na nga sinasabi ko sa inyo. Bago kayo maniwala sa pinapanood yung video sa Facebook, alamin nyo muna kung tunay yung valid. Kasi ako na rin mismo ang nakakapagpatunay na dinadabing nila yung mga videos na napapanood. Minsan napapanood ko, paano nangyari yun? Kasi napanood ko, ginagago ko sa Facebook. Tapos nung sumunod na ba yung video, parehas lang na video yung pinanood ko, hindi naman ganun ang sinabi. Tataka ako, di ba? So doon ko nakakita na pwede pala nilang idabing, pwede nilang dayain kung ano yung sinasabi mo sa video. Kaya sa Twitter, mas maasahan ko pa ang Twitter. Kasi para bang may reptilian, merong sinasabi na di natin alam yun. May mga reptilian na grupo na sinasabi. Meron namang sinasabing dalawang klase yun, reptilian tsaka magkaaway yung dalawang yun. So paglabas nung katotohanan, paglabas nung sinasabi ko sa inyo, ano nang nangyari, ito yung ebidensya, ito yung pinakita ko sa inyo. So, ewan ko kung meron pa akong ibubuga, kung meron pa tayo ipapakitang mas malaki sa inyo. Hindi ko alam, malay mo, hindi natin alam. Makaayos-ayos lang tayo, di okay na. Patimbre lang doon sa Bagtas, Carissa Homes. Phase 1, Block 2, Lot 7. Alamin nyo lahat.
Nandun lang sila nakapalibot sa akin doon. May mga dating daan daw kuno din doon. Pero marami mga iglesia doon, mga taga-iglesia, mga nandun. Yung mga palamunin ng mga iglesia dito sa Cavite, lalo na politiko. Mga politiko nating palamunin ng mga iglesia dito sa Cavite, hindi ko alam kung anong masasabi ko lang sa inyo. At darating naman yung araw na talagang buong pamilya nyo ipapahiya ko. Bakit ikaw ang naging kalabang ko rito? Hindi naman maiiwasan ng Pilipino yun. Wala nga namang mawala tayo sa kasaysayan. Buong mundo nga, di ba? Tandaan nyo yung ginawa nyo. At pangatawanan nyo. Kumbaga, nandiyan ka na, pangatawanan mo. Maging mukhang pera. Pangatawanan mo na. Nandiyan ka na eh. Doon ka na. Diba? Yun lang masasabi ko. Walang karangalan, wala kayong ipagmamalaki. Puro siguro sa history na mangyayari, baka kayo pa ang maging pinaka nakakahiyang bansa o nakakahiyang lugar. Parang ganun lang nakikita. Wala naman akong paki. Wala akong paki. Dahil may buhay ako. May sarili akong buhay, kaya akong gumawa ng akin. Gawin niyo yung inyo. Kung may haharang sa akin, di papatayin ko. Diba? Ganun lang naman yun. Okay. 32 minutes na at sa susunod na ulit. August 12, 2024. Ganun lang, sabihin nyo sa kanila, sana yung pinakamatatapang na Pilipino. Kasi ang gusto ng mga baliw na iglesyang to, sila yung sugo nila, yun yung yung maging superstar ng bansa. Kaya nga nasa sa inyo yun. Gawin nating superstars. Sila manalo. Tatlo yun eh. Si Sugu 1, Sugu 2, Sugu 3. Doon sa mga debate, ganun ang asaran eh. Sugu 1, Sugu 2, Sugu 3. Dapat Bayuman 1, Red 1, Blue 3, Green 2, Pink 5. Ba ganun yun. Baka may lumabas na rin Pink 5 kasi uso na bakla ngayon. Baka sa susunod na sugo, baka may lumabas na Pink 5 sa kanila. Ba? Nakakagulat na yan. Okay, sa susunod na ulit at God bless sa inyo. Abangan nyo na lang sa susunod.